O si what's up mga kabose, welcome po sa channel ko guys for today's vlog. So nandito tayo sa garden natin. Gagawin natin ngayon, meron po tayo ditong itong ating project na rock lasping. Gamit natin dito Texas, Picos Texas mga kabosay. Ayusin natin yung camera para mas makita nyo. So yan, Picos Texas po gamit natin dyan. So tapos syempre limestone, ginamit natin dito limestone. Pero ang ginamit ko po dito na medium niya para kumapit dun sa bato, bunot mga kabosay. So ang nangyari dito, parang sobrang bagal niya. So mabagal lumago yung ugat niya. So gagawin natin, papalitan natin siya ng putik, tapos babalutan natin plastic. So tinesting lang natin ito kasi marami akong bunot itong nakaraan. So ito yung ginamit natin kung pwede siya. Pwede naman, may ugat din naman siya kaso parang mabagal siya. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin siya ng putik mga kabonsay, tapos babalutin natin ng plastic. Kagaya ng mga unang mga ginawa ko na rock lasping project na Picos Texas mga kabonsay. O so yung guys, huwag natin patagalin pasukan na intro. O kaya intro, pasok! At yan na nga guys, so hindi na ako magpapakita, focus ko na lang dito sa gagawin natin. So ang ginawa ko dito, tinalian natin to ng sinulid para hindi matanggal yung mga bunot. So ilang buwan na rin po ito nung ginawa natin, parang ako po nababagalan dito sa bunot na to. Parang siya, hindi siya masyadong nag-absorb ng tawag dito ng tubig, kaya siguro hindi masyadong mabilis lumago yung ugat ng ating Texas. So, tatanggalin natin yan, tapos papalitan po natin ng putik mga kabonsay. So ayan, may ugat din naman pero napakabagal po niya guys. So, ayan po yung bunot ayan. Bunot ng nyog, bunot ng nyog yan guys. So hiningin natin yan to sa mga nagnunyog sa palengke, kaya tayo nagkaroon ng pakabunot dito sa bonsayan. Medyo mabagal siya guys. Ito pa lang siya halos hindi nadagdagan. Ilang buwan ko na po itong ginawa. Ilang buwan na natin itong nakatrain, inabot pa ng tag-ulan. So dapat dapat malago na to. Hindi po ganun na nangyari guys. Tapos nung summer, sobrang bilis matuyo ng bunot, kaya kailangan lagi kang magbabasa. Kaya naman may mga ugat din naman siya, pero mabagal lang. Mabagal. Tapos pababa na rin yung ugat guys. So nakatanim to dito sa sako. Yan ang ginawa natin na ganyan. Trinipat niya, sako ng semento. Siyempre may river sand din po yan guys. Medyo mabagal lang talaga po. Sa kabilang side. Medyo tawag dito. Ugat naman pero hindi kagaya ng kapag putik ang ginamit, mabilis. Kaya palitan natin ito ng putik. Putik, tapos babalutin natin ng plastic mga kabonsay. So guys, natanggalan natin lahat yung bunot. Ayan. So medyo madilim lang, pero ayan na po yung itsura niya. So ayan, may mga ugat-ugat rin naman na nabuhay o gumapang, pero
medyo mabagal po talaga guys. Pasensya na kayo, medyo madilim. So, gagawin natin, lalagyan natin ng putik. Yung putik na yan yung lupa lang na ordinaryo. Mas babasahin natin, gagawin natin siyang parang putik na putik talaga guys. Yan. So guys, so ito na yung lupa. Ito lupa na malagkit to. Lagyan na natin. So lang to guys. Kaya nyo rin yung gawin. So ganyan lang yan guys. Pati sa mukha ko abot. Kung putik na ginamit ko dati, siguradong na to. Malago ng ugat ito. Kapit na to. Pero syempre, mas maganda yung sinusubok tayo ng iba naman. Pero hindi po effective yung bunot. Hindi siya nag-absorb ng tubig. Mabilis matuyo. So guys, ayan na, usin natin camera. Tapos yung mga bunot na tinanggal natin, ilagay din natin yun. Sayang naman. Tapos babalutan natin siya ng plastic. Putik. So guys, balutan natin ng plastic to. Paikot. Para palagi siyang basa dahil magmo-moist po yan mga kabosay. Magmo-moist tong plastic. Katupot na yun. So pag nabalot na natin ng ganyan, tatalian naman natin istro guys. So mga kabosay, talian natin istro. Dugtungan pa natin ito, kulang. Ikutan nyo lang ng tali guys para
kumapit din yung ugat. Awesome guys, so ito na po yung ating nagawa. Yeah, so simpleng vlog lang po yan. So ito po yung mga bunot-bunot to. Yan. Tinanggal natin, pinalitan natin ng putik. Kasi para sa akin mabagal yung bunot. Pero okay din naman, nakakapagpaugat din naman. Pero mas mabilis po yung putik sigurado dyan. Dahil ito po nagawa ko na dati sa mga ibang tinrain ko na Texas. Papakita ko sa inyo guys. Punta natin ibang Texas dito. So ito guys, so ang ginawa natin dito dati, ganun din. Binalutan natin ng plastic yan. So kita nyo naman yung ugat niya, no? Talagang ano na, kapit na yung mga ugat niyan guys. So for training pa rin po yan, training pa rin. Laki ng sanga. Tapos ito yung isa. So ito po yung isa, naka-plastic pa rin. So ang ginamit naman natin dito, packaging tape. Kaya maliban doon sa tali, pwede rin po yung packaging tape mga kabonsai. So ayan po. Grabe yung lago niyang Texas na yan. Ano, pwede nang wag-wire. Ayan po, kita nyo naman yan. Oh. Letter S. Oh, so kaya po tayo meron na po tayong patunay na mas effective po yung putik tas balutan ng plastic kaysa yung bunot. So for sharing lang po ito mga kabonsai. So itong isang limestone na to, ganyan din ang gagawin natin dyan. So ngayong tag-ulan, mas maganda pong ngayon kayo mag-train ng rock clasping dahil po ngayon po napakabilis po ng paglago po ng mga bonsai po natin mga kabonsai. Awesome guys, ang ganito yung vlog natin. So sana po puro putik pala ako. Sana po meron kayong natutunan dito sa ating vlog ngayon. Yan. Rock clasping na Texas mga kabonsai. So ganyan pong katabayan. Mataba na rin po yan. So galing po ito kay Sir Romel Unidad. Shoutout po dyan sa UP Diliman Bonsai Society. So against the rate po talaga ako, against the rate mga kabonsai. So ganito lang po muna, stay safe. At syempre God bless us po mga kabonsai. Maraming salamat po, thank you.